Mag-ingat ka, Iha, sa mga ginagawa mo. Huwag kang silip ng silip sa nakaraan ng iba dahil baka ikapahamak mo yan. Pero hindi yan ang nakikita ko. Kaya ikaw, babae, sundin mo ang pinapagawa ko sa'yo. Patayin mo ang sarili mo para mabuhay ang lalaking to. At kahit sino pa po sa Pilato ang kinapitan nyo para patulugin ang mga gabay namin, magigising at magiging gabay pa rin sila! Kapag talaga ang bata ay lumaking walang magulang, ito ay walang pinagkaiba sa isang ibong walang pugad. Totoo talaga ang kasabihang ito. Dahil lumaki ako sa bahay ampunan, hindi alam kung kanino ako nanggaling. Bukod pa doon, lumaki akong bulag ang isa kong mata. Pero hindi ito basta bulag lang, dahil may kakayahan itong makakita. Pero ng ibang bagay nga lang. Magandang araw pala sa lahat ng mga kayanggaw, lalong-lalo na sa inyo, Miss Clar at Sir Jay. Ako nga po pala si Aida. At ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Father, pwede po ba kitang makausap? Oo naman, Iha. Tungkol saan ba yan? Bumalik na naman po kasi dati yung mga panaginip ko nung bata ako. Yung tungkol po sa mag-asawa na mahilig magdasal sa tuktok ng bundok. Sa ngayon po kasi tinawag ko na po silang nanay at tatay. Tungkol ulit sa kanila. Alam mo, Aida, may mga panaginip tayong nagpapahiwatig ng mga kulang natin sa buhay. O di kaya tungkol sa mga pangarap. Totoo ang misteryo na mag-asawang napapanaginipan mo nung bata ka. Pero yung napapanaginipan mo ngayon na nanay at tatay mo sila, ibig sabihin lang yan, pangarap po magkaroon ng mga magulang. Pero hindi ibig sabihin nun na yung mag-asawang napapanaginipan mo noon, mga magulang mo na yon. Pinagdugtong lang ang dalawang eksena na yun sa panaginip mo. At saka isa pa, lola mo yung naghatid sa'yo dito. At malino ang sinabi niya na wala ka ng ama't ina. Pero bakit po pakiramdam ko buhay pa talaga yung mga magulang ko? At saka bakit po yung mag-asawa na yun talaga yung laman ng panaginip ko? Napakalinaw po kasi. At kung yung bawat panaginip ay may ibig sabihin o gustong ipahiwatig sa atin, ibig sabihin po may gustong iparating sa akin yung mag-asawang yun. At gusto ko pong malaman kung ano yun, Father. Yan tanong dyan, Aida. Paano naman natin gagawin yun? Hindi naman tayo pwede umalis sa simbahan na to. Kasi meron tayong tungkulin dito. Huminga na lang ako ng malalim sa sinabi niya. Naintindihan ko naman siya. At hindi ko rin inasahan na tulungan niya ako. Bata pa talaga ako noon. Hinangad ko nang magkaroon ng mga magulang. Ang dami ko rin kasing pinagdaanan dahil sa naging kapansanan ko. Hindi kasi ako katulad ng ibang bata na walang diferensya sa katawan. Ilan lang ang kaibigan ko noon at nababawasan pa nga nang makahanap sila ng mga bagong kaibigan. Hanggang sa humantong ako sa isa na lang ang natira sa akin na kaibigan. Yun nga lang, dahil sa sakit ay iniwan rin ako. Hoy, Aida! Ano balak mo dyan? Akit ka dyan sa pader? Huwag mo na nga ako pakialaman, Kael. Isusumbong kita kay Sister Gemma. Saan ka pa pupunta? Di sumbong mo. Karapatan kong mahanap yung tunay kong mga magulang, no? Ano ba naman yan, Aida? Wala ka dito kung meron ka nun. Tsaka saan mo naman sila hanapin? Sige na, halika na. Bumaba ka na. Promise, hindi ako magsusumbong. Kahit magsumbong ka pa, nandito naman ako sa taas eh. Matapos kong sabihin yun ay tumalon ako sa kabilang bakod. Konti lang ang pera ko noon at hindi ko alam kung paano ako uusad sa gusto kong gawin. Agad akong umalis sa lugar na yon at hindi ko alam kung isusumbong ba talaga ako ni Kael. Pero isa siya sa mga nambubuli sa akin noon, kaya sigurado akong magsusumbong talaga siya.
Kaya dahil doon ipinilisan ko ang paglayo sa lugar. Lumaki ako sa bahay ampunan pero dahil sa kagustuhan kong makilala ang totoo kong mga magulang. Kahit hindi naman ako sigurado kung buhay pa sila, nagagawa akong sumuway kay father at sa mga madreng naroon. Diyos ko, pasensya na po kung kailangan kong umalis Alam ko pong kasalanan po to. Pero sigurado naman po naiintindihan mo na isa lang akong anak at sabik po akong makilala yung mga magulang ko, di ba? Alam ko po yung ibig sabihin ng mga panaginip ko tungkol sa dalawang yun. Sila yung nanay at tatay ko. Kaya gagawin ko po ang lahat para makilala at makasama sila. Gabing-gabi na yon at mabilis ang mga hakbang ko habang naglalakad ako sa kalsada. Dumaan ako sa maliit na eskinita noon na hindi ko alam kung saan ako unang pupunta. Hindi ko kabisado ang lugar doon pa lang, kaya naging hindi madali sa akin ang sitwasyon. Pero habang naglalakad ako, may anino akong nakitang lumalagpas sa akin. May mga streetlights din kasi kaya malalaman ko dahil sa anino na nakasunod sa akin. Napahinto ako dahil doon, pero ang anino na yon, napahinto rin. Nakaramdam ako ng kaba at napalunok lalo na't ang anino, prenteng tumayo. Naglagay pa ng mga kamay sa bulsa ng short niya. Natakot ako, kaya hindi na ako nagdalawang isip na kumaripas ng takbo. Ang sa isip ko talaga nun, taong may masamang balak sa akin. Posible naman kasing may mga adik sa lugar na yon. At ginawa ko lang ang lahat para makatakas nang biglang tinawag ako nito. Hoy! Aida! Sandali lang! Anak nang, siya lang naman pala. Pwisit. O ano Kael? Ano bang ginagawa mo dito? Nakakahingal ka na mahabulin. Saan ka ba kasi pupunta? Ano ba kasi ginagawa mo dito? Bakit ka pa ba lumabas doon? Bakit? Ikaw lang ba marunong tumakas? Kung pangarap mo magkaroon ng magulang, ako naman pangarap kong sundan ka kahit saan ka magpunta, no? Ay, alam mo ikaw Kael, simula nang lumalim yung boses mo, naging weirdo na rin yung pag-uugali mo. Ganyan ba talaga yung nagbibinata? Huwag mo nga ako sundan, bumalik ka na doon kila Sister Gemma. Hindi mo naman alam kung saan ako pupunta eh. Ano ba? Ayoko nga eh. Sasama na ako sa'yo. Tutulungan kita mahanap yung magulang mo para naman may kasama ka. Ayaw mo ba nun? Sige na, pumayag ka na. Tsaka wala kang kasama oh. Ang hirap kaya mag-isa. Tsaka hindi mo alam kung saan magsisimula, di ba? Malay mo, makatulong pa ako sa'yo. Hindi nga kasi pwede. Mali na nga itong ginagawa ko. At tsaka magulang ko yung mga yon, hindi naman sa'yo. Mamaya may mangyari pang masama sa'yo, di ako pa yung masisisi. Sige na Kael, bumalik ka na dun. Hoy, kinakausap kita, bumalik ka nga dun sabi. Ayoko nga. Tapos, mabuti pater na. Ano bang lugar yung gusto mong puntahan? Kung malayo yan, kailangan mo ng pera, di ba? Patatagalan kasi ako Kael eh. Ba't hindi ka na lang ba bumalik at hintayin mo yung araw ng enrollment, di ba? Huwag mo na akong gayahin. Hindi ko pangarap magtapos. Mas pangarap ko yung makita yung nanay at tatay ko. Ikaw, masisira lang yung pangarap mo dahil sa akin. At saka isa pa, hindi naman tayo magkaibigan ah. Dami mong sinasabi. Halika na. Aray ko naman, huwag mo nga akong hilahin. Talagang sinamahan ako ni Kael kahit saan man ako magpunta noon. Naghirap kaming dalawa, oo, pero nagawa naming makahanap ng trabaho. Naging tindera ako noon ng gulayan at si Kael naman nagtrabaho sa bigasan. Sa palengke lang kami tumagal ng 2 taon. At oo, minsan na kaming mag-away dahil sa hirap na dinanas namin. Ilang beses niya ako kinumbinse na bumalik sa bahay ampunan. Pero ako kasi, kahit gaano kahirap, hindi ako bumibitaw sa pangarap kong magkaroon ng magulang. Kaya talagang handa akong tiisin ang lahat. Ang nakakainis lang noon, dahil sumama siya tapos reklamo pa siya ng reklamo. Bakit ba hindi ka na lang bumalik mag-isa? Nakita mo naman yung pinagbago ng buhay mo dahil sumama ka sa akin, di ba? Di ba mahirap? At hindi mo ito mararanasan sa bahay ampunan. Doon, nakakakain ka ng maayos, nakakatulog ka. Hindi mabigat yung gawain mo doon. Pero dito, tingnan mo yung sarili mo. Hirap na hirap ka Kael.
Bumalik ka na nga doon. Hayaan mo na lang ako dito. Sa tingin mo, ganun lang kadali na iwan ka dito, Aida. Tignan mo nga yung paligid mo. Kinakantsawan ka ng mga kaedad mong babae dito. Tawan-tawa sila sa'yo kasi bulag ka. Hindi ka maganda tignan na parang sinasabi nila na hindi ka kabilang sa mundong ginagalawan nila. Kung iiwan kita dito, paano ka na? Ay, nakalimutan mo na ba kung saan ako nasanay ha, Kael? Diba yung mga sinasabi nilang bulag ako, kadiri ako, pangit ako. Yan din naman yung mga salitang sinasabi mo sa akin noon, diba? At saka, bakit ko naman sila papansinin kung sa'yo palang nasanay na ako? Kahit sipa-sipain nila ako at buhusan nila ako ng maraming tubig. Wala akong pakialam, no? Kasi ang lahat ng yan, sanay na ako. At sa ating dalawa, ikaw yung hindi sanay. Kaya bumalik ka na dun. Tsaka tapusin mo na yung pag-aaral mo. Kasi ako, gusto ko ng buong pagkatao. Kahit kulang yung parte ng katawan ko. Pero pagdating sa pamilya, gusto ko kumpleto ako. Aida, kung ano man yung ugali ko nung bata tayo, pasensya ka na. Ano bang malay ko na magiging importante ka sa akin ngayon? Ha? Ano naman pinagsasasabi mo dyan? Wala. May naipon na pala akong pera. Gusto mo bang lumuwas ng probinsya? Sa tingin ko kasi sapat na yun eh. Hindi ko maiwasang maging emosyonal nang titigan ko siya. Pero iniiwasan niya lang ang tingin ko. Buong buhay namin noon ni Kael sa labas ng bahay ampunan. Nanatili siguro ang sama ng loob dahil sa pinaggagawa niya sa akin dati. Hindi naman ako laging masungit sa kanya pero sa palagay ko lang, naging manhid ako sa malasakit na pinapakita niya. Lagi ko siyang tinataboy sa oras na magkaproblema kami. Lalo na sa trato ng ibang tao at sa kakulangan na rin ng pera. May isang bagay lang talaga na ginagawa niyang hindi ko pa naiintindihan noon. Pero sapat na sa akin ang salitang binitawan niya nung araw na yon. Nakaipon siya noon ng 3,000. Tapos yung naipon ko naman, 4,000. 2 taon namin yung trinabaho. Lumabas kami sa bahay ampunan sa edad na 15 at umalis kami ng syudad sa edad na 17. Nang makarating kami sa probinsya, mas gumaan ang buhay namin kumpara sa buhay namin nung nasa syudad kami. Aida, pwede kaya tayong tumira dito? Sa tingin mo, babalik pa yung may-ari ng bahay? Diba, nasa Maynila nga daw sabi ni Mang Kiko. Nag-aaral yung mga anak at saka may negosyo yung mag-asawa. Pero syempre, hindi tayo magtatagal dito. Pero pwede tayong magtagal dito, halimbawa mga 5 buwan, di ba? Wala kaya tayong trabaho. Kailangan natin kumita, no? Madali lang yan. Tabing kalsada naman tong bahay eh. Tapos, malapit lang tayo sa plaza. Ayan oh, magandang pwesto para sa ihaw-ihaw. Gamitin natin yung 1,000. Di ayos na yun. Ibang klase ka talaga. Ibang klase? Ibang klaseng ano na naman? Ang bilis mo kasi mag-isip para makasurvive tayo eh. Di ba ganun naman dapat? Oh, ano na naman yung tingin na yan? Huminga lang siya ng malalim at umiling. Nung una wala kaming nagawa sa loob ng 1 linggo na nakikitira kami roon. Mabait talaga ang may-ari. Yun nga lang, ang akala ng may-ari ay magpinsan kami. Kapag kasi sinabi naming hindi kami magkadugo, iisipin nila na may relasyon kaming dalawa. Alam kong hindi maganda ang magsinungaling, pero minsan kailangan mong gawin para wala ng maraming usisa. At isa rin sa ugali ko ang hindi pumapayag na walang nagagawa. Kaya pagpatak ng Lunes, nagsimula kaming magtinda ng ihaw-ihaw roon. Natuwa naman ang kapatid ng may-ari ng bahay dahil meron na raw silang mabibilhan ng ihaw-ihaw. Pero habang tumatagal kami sa lugar na yon, unti-unti akong nakakaramdam ng mga bagay na magbabago sa akin. Isa na doon ang kapag may nahawakan akong bagay, may mga eksena akong nakikita at kumikirot ang isa kong mata. Aray ko, ang sakit ah. Bakit ba lagi na lang ganito? Aida, ayos ka lang? Masakit ba yung mata mo? Aray, oo, sumasakit na lang kapag may nahahawakan ako eh. Lagi na nga lang ganito. Ikaw na nga lang tumanggap ng bayad nila. Ayoko na kasing may mahawakang gamit na galing sa iba. Ako na lang yung magluluto dyan.
Mainit dito eh. Sige na, magpahinga ka na lang doon. Sige na, doon ka na sa loob. Baka kailangan lang niya ng tulog. Talaga? Sigurado ka ba dyan? Oo nga, sige na, pumasok ka na doon. Pinagbigyan ko nga ang sarili kong magpahinga noon. Medyo nahirapan ako sa mga nangyayari sa akin. At takot na akong nakakahawak ng pag-aari ng ibang tao. Takot din akong mahawakan nila, kahit nga masagi lang. Nagpapakita kasi agad sa aking isipan ang mga bagay na ayaw kong makita. Pagsapit naman ng gabi, nakahanda na ako ng pagkain sa kusina. At si Kael naman ay nagbibilang ng kinita naming pera sa kwarto. Pinuntahan ko na lang siya doon at tinawag. Kael, mamaya na yan. Lika na, kain na muna tayo. Sige, isusulat ko lang to. Baka kasi makalimutan ko eh. Pero, naririnig mo ba yun? Iba yung tunog ng mga aso, no? First time ko nga marinig yan eh. Pero ang alam ko ang tawag dyan, alulong ng mga aso. At kapag may ganyan, may aswang. May aswang? Naniniwala ka sa ganun? Medyo. Marami na kasi nagsasabi na totoo yan eh. Yun nga lang, hindi buo yung paniniwala natin kasi hindi pa tayo nakakakita, di ba? Pero may mga usog kasi nangyayari dito. Mga bati raw na hindi nakikita. Pero basta. Ang gagawin lang naman natin dito, susundin yung pamahiin nila eh. Tara na, kain na tayo. Ano bang ulam? Ginataang gabi na may bagungon. Nagpaturo kasi ako kay Ate Inday kanina eh. Sabi ko, susubukan kong magluto ng ganong ulam. Hindi ko lang alam kung masarap. Sus, kapag ikaw nagluto, sigurado masarap yan. Alam mo, plastic ah. Ano naman? Totoo kaya yung sinasabi ko. Masarap ka naman talaga magluto eh. At lahat ng luto mo, paborito ko. Ay nako. Kasi hindi mo na-appreciate yung mga papuri ko sa'yo eh. Mas pinipili mo kasi wag maniwala. Halika na. Ay, baklang bakulaw. Ano yun? May nahulog sa bubungan natin. Ano yun? Bunga ng langka? Langka? May mga tao nag-iingay sa labas at nagsisisigaw ng may aswang daw eh. Langka pa ba yun? Nako, ibig sabihin may aswang sa ibabaw natin. Teka lang, titignan ko ah. Sira, wag na. Ko yung mata ko. Oo, ano nangyayari na naman? Hinawakan ko kasi siya sa braso. Kaya nakita ko ang eksena na may lumipad na bato sa ulo niya. At nakita ko na bata ang may gawa. Tiniis ko muna ang sakit ng mata ko. At binaliwala na rin ang ingay sa labas. At hinayaan rin si Kael na alalayan akong makaupo sa upuan. Tanong siya ng tanong pero hindi ko siya sinasagot. Dahil nag-focus ako sa pag-inda ng sakit sa mata ko. Pero nang mawala yon, saka ko siya hinarap at hinila ang buhok niya sa ulo. Ari ko! Ari! Ba't may nila yung buhok ko? Masakit yung ulo ko eh. May sugat ka pala sa ulo pero hindi ka nagsasabi sa akin? Nakita mo pala. Ba't kasi hindi mo yan sinabi sa akin? Akin na nga yan. Ari ko naman. Ano ba yan? Nag-aalala ka ba sa akin o naiinis? Ayun oh. Pero maliit lang naman yan eh. Hindi nakakamatay. Yaman na. Okay na yan. Kusa naman gagaling yan eh. Sandali nga lang. Kukuha ko ng hagonay sa labas. Seryoso ka ba? Wag na. Sa ingay ng tao sa labas mukhang hindi biro yung gulo oh. Pakinggan mo. Para may bakbakan na nangyayari oh. Tulad ng sabi niya ay naging malinaw na sa pandinig ko ang sigawan na may nilalang silang papatayin. Pero kahit nakakaenganyong pagbigyan ng kuryosidad, pinili pa rin naming wag lumabas. Dahil yon ang bilin ng mga mamang nagsisigawan roon. Naging kabado ako dahil doon. Dahil palagay ko talagang hindi na naging maganda ang takbo ng gabi noon. Nakakakilabot na rin kasi ang mga naririnig namin. Ang sabi nga nila, ibaliktad raw namin ang walis. At yun nga rin ang ginawa ni Kael. Bukod sa sigawan nila, narinig din namin ang angil ng isang nilalang noon na parang tunog halimaw talaga.
Ano ba talaga nangyayari sa labas? Aswang ba talaga yung narinig natin? Yun yung sabi nila eh. Kaya nga hindi tayo pinapalabas, di ba? At saka, sa palagi ko, mukhang malakas talaga siya. Kasi ang dami nila sa labas, oh. Pero, ayun oh, mukhang nakatakas yata. Tumahimik na eh. Oo, mukhang hinahabol nila oh. Hala, hinahabol nga nila. Diyos ko naman, totoo pala talaga yung mga aswang. Parang wala na akong ganang kumain ah. Kinakabahan na kasi ako eh. Shh, anong walang ganang kumain ka dyan? Halika na, kumain na tayo. Hindi pwede yung walang gana, no? Bah, ang strikto mo ah. Tatay kita? Pinagdikit lang niya ang mga labi niya noon para pigilan ang pagtawa. Nung panahong yon, limot na namin ang nakaraan kung ano kami dati. Mas nangingibabaw na kung ano ang meron kami sa panahong yon. Pagkatapos naman namin nung kumain ng hapunan, sinubukan naming lumabas ng bahay. May mga tao rin naman kasi na nasa labas na tinatanaw ang hangganan sa paningin sa dulo, kung saan posibleng tumakbo ang mga tao na hinahabol ng sinasabing aswang. May ilan pa nga roon na panay ilaw ng kalsada para ipakita sa lahat ang bakas ng labanan. Pero ang higit na nakakagulat sa lahat ay ang patay na babaeng inatake nito. Aida, sundan kaya natin sila. Gusto kong makita yung babae. Sino kaya yun? Oo, sige. Gusto ko rin kasing makita eh. Sumunod kami sa mga taong pinuntahan ng sinasabing babae. Pagkarating namin sa isang bahay, nagsiksikan ang mga tao sa bakuran nito. Pero wala na doon ang katawan ng babae. At ang sabi ng kaanak ay dinala na raw ito papuntang ospital dahil nga humihinga pa at baka maagapan pa ito. Psst! Hoy! Aida! Anong gagawin mo? Hawakan mo yung dugo? Oo. Gusto ko kasing makita yung nangyari. Ano? Huwag mong gagawin yan. Mamaya malaman nilang may kakain ng kaganyan. Ay, nako naman to. Hinawakan nga. Aray ko. Yan na nga ba yung sinasabi ko eh. Diniin ko ang puno ng palad ko sa mata kong bulag at tiniis ang sakit nito. Maya-maya pa, may mga eksena na akong nakikita roon at inatake ako ng kaba nang makita ang buong pangyayari. Isang halimaw na may 4 na brasong may mga matutulis na daliri sa mga kamay ang nakita ko. Inalis ko ang kamay ko sa isang mata ko at halos bumigay ako sa pagkakaupo, dulot ng pagkagimbal. Inalalayan lang ako noon ni Kael at dahan-dahang pinatayo. Iniwasan niyang magtanong kung ano ang nakita ko at hinintay niya muna na makauwi kami sa bahay saka ako inusisa. Sinabi ko naman sa kanya ang buong detalye. Nakakatakot naman yun. 4 talaga yung braso niya. Paano nagkaroon ng ganyan nila lang dito sa lugar na to? Dinaig pa yung mga aswang sa comics ah. Ay, hindi ko nga alam kung paano ako makakatulog nito eh. Hindi ko na talaga makakalimutan yung itsura nung nilalang na yun. Paano? Gusto mo, tabihan kita? Kung tadyakan kaya kita dyan. Nagtatanong lang naman. Ito naman. Suplada naman ito. Kasi kailangan mo eh. Tsaka parang natatakot ko. Hoy, kahit manginig ako sa takot, Kael, hindi naman tama na magtabi tayo matulog, no? Hoy, ano pa yung sinasabi mo dyan? Wala naman ako sinasabi ah. Hoy, nakikita kaya kita. Bumubuka-buka yung bibig mo eh. May binubulong-bulong ka pa dyan eh. Ito talaga. Wala naman ako sinasabi eh. Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo. Papasok na lang ako sa kwarto ko. Tsaka pakisara yung bintana mo ha. Baka mapasok ka ng aswang. Oo. Andun na naman. Ang talim na naman ang tingin mo sa akin. Natatakot ka no? Wala ka pala eh. Ako kasi hindi ako takot. Sige na. Pumasok ka na sa kwarto mo at magdasal ka na sana hindi bumalik yung aswang. Talagang inulit-ulit pa niyang banggitin ang aswang noon. Ako naman, habang sinasabi niyang sana hindi bumalik ang aswang, baliktad naman ang naiisip ko. Kaya nang pumasok ako sa kwarto,
Hirap na hirap talaga akong matulog. Ay, kakainis naman yun. Inulit-ulit pa kasi. Pero bakit ba ako matatakot? Sarado naman yung bahay ah. Tsaka umalis naman na yung aswang na yun. Sigurado ako, takot na yun sa mga tao. Ay, bakit ba kasi may mga ganito sa mundo? Dahil hindi biro ang nakita ko at nasa katawan ko pa ang takot. Ang hirap talagang matulog. Tapos dinagdagan pa ni Kael. Nadinig na dinig ko ang pagdahan-dahan niyang paglabas sa kwarto niya at pinakiramdaman ako sa kwarto ko. Hoy, alam mo Kael, matulog ka na nga. Huwag mo na akong asarin dito. Oh, ba't gising ka pa? Hindi ka talaga makatulog, no? Ano naman kung hindi ako makatulog? Kahit mapuyat ako hanggang bukas ng umaga, hindi ako tatabi sa'yo matulog, no? Kung magpupuyat ka hanggang umaga, hindi rin ako matutulog. Alam mo, OA mo, Kael. Bumalik ka na nga doon sa kwarto mo. Makakatulog din ako mamaya. Tsaka, huwag mo nang puyatin ang sarili mo dahil sa akin. Sige na, anong oras na oh? Mamaya na. Mauna ka dapat. Baka bumalik pa yung aswang eh. Alam mo, corny mo talagang tao ka. Ano babalik yung aswang? Oy, hindi na babalik yung aswang, no? Takot nyo na lang sa akin. Tirisin ko siya eh. Tsaka, ano ba nangyayari sa'yo? Abang tumatagal, nagiging corny ka. Sige na, bumalik ka na dun. Nang bumalik nga siya sa kwarto niya ay napahugot naman ako ng malalim na hininga. Ganyan siya lagi simula nung sumama siya sa akin. Sa totoo lang, nagiging maalaga pa nga siya sa akin. At ni minsan hindi ko na naririnig sa kanya ang salitang pangit ako. Ang layo-layo na niya nun sa dati. Hindi na siya yung Kael na diring-diri sa akin. At sa katunayan nga, masya na ang nagagalit kapag hinuhusgahan ako. Kinabukasan naman, mas nauna siyang nagising sa akin. Pagpunta ko nun sa kusina, nakahanda na ang baso kong pangkape at may mainit na ring tubig. Ang ginawa ko na lang nun, nagtimpla ng maiinom at lumabas na rin para salubungin ang umaga. Agad kong nakita si Kael na nakatayo sa parte kung saan may naiwang bakas pa ng nangyari kagabi. Nilapitan ko siya. Tinanong ko siya sa kung ano ang napansin niya. Mukhang pati paan niya, mahahaba rin yung kuko. Tignan mo, bakas ng kuko to, di ba? Mukha nga. Hawakan ko kaya, no? Alam mo, huwag ka masyado gamit ng kakainan mong yan. Baka samantalahin ka ng mga tao dito eh. Mamaya malaman nila yan tapos kung ano na yung gusto nila ipasilip sa'yo. Oo, alam ko naman yun. Tayo lang naman yun nandito eh. At saka, pasimple lang naman yung gagawin ko. Bago ko gawin yun, kinuha niya muna ang baso na hawak ko. Saka ko naman hinawakan ang lupa kung saan may bakas ng baon ng matulis na kuko. Nang mahawakan ko ang bagay na yon, napapikit ako at tiniis ang sakit sa mga mata ko. At doon nakita ko yung halimaw na nagbabagong anyo bilang tao. Nakilala ko ito bilang tao at nakita ko rin kung paano niya tawanan ang dalawang tao na sinaktan niya. Napasinghap ako sa kaba nang makita ang dalawang mag-asawa na sinaktan niya. Habang nakagapos ang mga ito, nahihirapan sila sa kanilang sitwasyon. At dahil doon ay napaiktad ako at bigla akong napadilat. Tapos naging sayang ang ilan pang eksena na makikita ko pa sana. Kaso naputol dahil sa ginawa kong pagdilat. Pero inulit ko ang paghawak para sana silipin pa ang ibang pangyayari. Pero hindi na ito gumana. Bakit ayaw na? May gusto pa akong makita eh. Bakit, Aida? Ano ba nakita mo? Ay, naputol nga eh. Nagulat kasi ako. Nagiging tao yung aswang at nakita kong kaharap niya yung dalawang taong hinahanap ko. Sinasaktan niya sila at saka mga nakagapos sila, Kael. Kaya gusto ko pa sanang makita yung kasunod. Teka nga sandali. Sabi mo nagkataon tao yung aswang? Di nakita mo kung sino siya. Oo. At kung sakaling makita ko siya sa mukha, makikilala ko. Pero itong ano kasi eh,
Parang sinasabi na lang na isang beses na lang silipin yung isang bagay. Tingnan mo, ay nang gumana oh. Kainis naman. Gusto ko pa talagang makita yung kasunod eh. Baka naman isang episode lang yung pwede sa loob ng isang araw. Anong episode sinasabi mo dyan? Ano yan, palabas sa TV? Putol sabi mo eh. Tapos nabibiting ka dyan. Oh, kape mo. At saka, di ba sabi mo, nakita mo yung mag-asawang pinaniniwalaan mo magulang mo? Sinasaktan sila kamo at nakagapos sila. Sa tingin mo, buhay pa kaya sila? Hindi ko pa naman sila nakikitang patay kaya maniniwala pa rin ako na buhay pa sila. Pero ngayon, sapat na sa akin na may nakuha akong impormasyon. Hindi ako nagkamali sa lugar na pinuntahan natin, Kael. Sa palagay ko nga, mas malapit lang ako sa kanila eh. Yun nga lang, paano ko sila hahanapin dito? Ang sabi mo, nakaharap ka mo nila yung aswang, di ba? Hindi kaya pagpapakamatay ang gagawin mo, Aida? Nakuha mo na impormasyon na yun sa mismo aswang eh. Hindi ka ba natatakot? Hindi ako nakasagot sa tanong niya. Nakita ko sa mga mata niya ang titig ng takot. Pero ako naman, todo dasal na sana matagpuan ko ang mag-asawa na yon. Nagbitaw lang ako ng malalim na hininga at tumayo. Sa pagkakataong yon, wala pa akong planong hakbang. Pero may plano akong gagamitin ng kakayahan ko para matunton ang mag-asawang yon. Tumagal pa nga kami sa lugar na yon. Tumagal kami na hindi ko nahanap ang aswang na umatake sa lugar namin. Ginawa ko na rin noon mag-ikot-ikot na magbabaka sakali na makita ko siya. Pero hindi talaga nangyari. Hanggang sa dumating ang araw ng fiesta sa barangay na yon. Ba, ang ganda pala ng piyesta dito, Aida oh. May mga palaro sila mula bisperas hanggang sa araw ng piyesta. Ano, gagala ba tayo? Oo sige, baka mahanap ko yung babaeng aswang na yun eh. Masyado nang marami yung araw na sinayang ko. Sana makita ko na siya. Ay, grabe naman talaga yung determinasyon mo magkaroon ng magulang. Yung iba nga, asawa na hinahanap pero ikaw, nanay at tatay. Alam nga namang maghanap ako agad ng asawa. Sira ka ba? Ba't ka naman maghahanap pa ng mapapangasawa eh, nandito na ako. Yun na nga, ba't pa ako maghahanap kung nandiyan... Ano sabi mo? Oo. Alam mo, Kael, sira ulo ka talaga. Kakainis ka naman eh. Oh, ba't na naman ako? Kasalanan ko ba kung natulas ka dyan? Ay, tigilan mo na nga ako. Corny talaga namang pinagsasasabi mo eh. Diyan ka na nga lang, maliligo na nga lang muna ako. Agad akong tumalikod dahil ayaw kong makita niyang natatawa ako. Gusto kong sampalin ang sarili ko noon. Dahil tila naaapektuhan ako sa napag-usapan namin. Sa totoo lang kasi, lagi-lagi akong umiiwas sa ganung usapan sa pagitan namin. Nandun yung sabik pero takot rin ako. Yung tipong gusto mo na pero hindi ka pa handa. Alam ko kasi sa sarili ko na marami pa akong gustong gawin. Kaya lang naman napupurnada dahil nakukonsensya rin ako na dinadala ko si Kael sa pansariling misyon ko. Kung siguro ako lang, matagal na ako nakausad. Pero dahil kasama ko siya, bawat desisyon ko noon pinag-iisipan ko talaga kung mapapahamak ba siya o hindi. Sumapit naman ang araw ng fiesta noon. Merong misa sa barangay kaya dumalo naman kami. At habang naroon kami, gumagala naman ang paningin ko sa paligid. Hanggang sa nakasalubong ko ang isang lalaki at agad na umandar ang pangitain ko. Aray ko yung mata ko. Oo, Aida, ayos ka lang? Sandali lang, Kael. May nakikita ako eh. Hindi siya tao. Sandali. Yung babae nakita ko kasama niyang tumakbo. Sino ba? Nasaan na ba yung lalaki? Nakita ko yung asawang babae sa nakaraan niya. Kasama niyang tumakbo yun. Nasaan na ba yun? Umalis na eh. Ang bilis nga niya na wala eh. Ano? Hindi pwede yun, Kael. Kailangan ko siyang hanapin. Hoy! Aida! Teka lang! Hintayin mo ako! Hinanap ko ang lalaking nasagi ko noon. Pero kahit saan ako lumingon o pumunta, hindi na siya mahagip ng paningin ko. Nadismaya ako noon dahil bigla siyang nawala. Huminto na lang ako sa paglalakad at agad akong nilapitan ng humahangos na si Kael.
Grabe ka naman. Ang bilis mo naman maglakad. O ano, nakita mo ba? Hindi nga eh. Parang nawala na lang bigla. Pero sabi mo hindi siya tao, di ba? Malamang hindi na nakakapagtaka yun kung biglaan na lang siya nawala. Ay, nakakainis nga eh. Alam mo yung may pag-asa ka na pero laging nawawala. Tara na. Mabuti pa, umuwi na tayo. Tapos na naman yung misa eh. Sandali. Yung matandang yan, titig na titig sa akin eh. Bakit kaya? Ano? Sino matanda? Ayan oh. Teka, lalapitan ko lang. Lola, magandang araw po. Pwede po ba kitang mahawakan? Bakit mo naman akong gustong hawakan? Gagamitin mo ba sa akin ang kakayahan mo? Kakayahan po? Uy, Aida. Bakit parang alam niya kung ano meron ka? Shh! Huwag ka nga maingay. Lola, kaya ka po ba nakatingin sa akin dahil alam mong may kakaiba akong kayang gawin? At mag-ingat ka, iha, sa mga ginagawa mo. Huwag kang silip ng silip sa nakaraan ng iba dahil baka ikapahamak mo yan. At isa pa bakit ka nandito? May hinahanap lang po ako mga tao. Madalas ko po kasi silang nakikita sa panaginip ko at gusto ko po silang makita, Lola. Hindi ko na po sisilipin ng kung anong alam mo. Basta sabihin mo na lang po sa akin kung saan matatagpuan yung mga taong to. Bakit mo nga ba sila gustong mahanap, iha? May kaugnayan ka ba sa mga taong ito? At bakit dito ka naghahanap? Naniniwala po kasi ako na mga magulang ko po sila at madalas ko po silang nakikita sa mga panaginip ko. Aida, dalhin mo kaya si Lola sa bahay. Parang hindi kasi ito yung tamang lugar para pag-usapan yan eh. Tama ka nga, iho. Hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan ng bagay na ito. Maraming bukas na mata at tenga ang nakatutok sa atin. At itong ginagawa mo, iha, magdadala ito ng panganib sa'yo. Lola, kailangan niya po kasi. Dahil buong buhay niya, ito po yung pangarap niya. Pwede ho ba kayong sumama sa amin sa bahay para pag-usapan natin yung tungkol dito? Walang problema, iho. Basta't hindi matao ang lugar. Kung ganun po, sa bahay na lang po tayo mag-usap, Lola. Sumama na lang po kayo sa amin. Dinala namin ang matandang yun sa bahay. Habang naglalakad pa lang kami pa uwi, gustong gusto ko na siyang hawakan. Sa palagay ko kasi, mas madaling paraan yon para may malaman. Ilang beses akong nagkunwari na masagi siya, pero talagang hindi nangyayari. Laging palpak ang ginagawa kong yon hanggang sa nakarating kami sa bahay. Lola, upo po muna kayo. Sandali lang ho Ipaghahanda ako kayo ng pagkain. Aida, ikaw munang bahala sa kanya. Oo, sige Kael. Salamat Mukhang sa lahat ng bahay, kayo lang ang walang bisita Bago lang po kasi kami sa lugar na to at saka wala po kaming masyadong kakilala, Lola. Pero hiram lang po namin tong bahay na to. Aalis din po kami agad kapag may nasaga po akong impormasyon tungkol sa kanila. Teka nga sandali. Gusto ko lang makasiguro. Sino ba itong mga taong hinahanap mo? At pwede ko bang malaman kung sino sila? Mag-asawa po sila. At may mga bagay po silang nakasanayan na kakaiba. Para nga po manggagamot din po sila. Tapos may parte po sa panaginip ko na tinatawag ko silang nanay at tatay. At naniniwala ka na mga magulang mo sila? Opo, Lola. Lumaki po kasi ako sa bahay ampunan, kaya wala po ako kinikilalang mga magulang. Pero dahil po sa mga panaginip ko, nagkaroon po ako ng pag-asa na baka buhay pa po sila. Wala bang naikwento ang ni isang pari na naroon tungkol sa kung paano ka napunta sa bahay ampunan? Meron naman po. Ang sabi nga po niya, isang matandang babae daw po yung lumapit sa kanya na may dalang bata. At ang sabi daw po ng matandang babae, hindi na raw po niya ako kayang alagaan dahil matanda na daw po siya Kaya po ayun, kinuha na lang po ako ni Father Saturno. Ay nako, kung ganun, pagbibigyan kitang hawakan ako at silipin mo ang nakaraan ko. Talaga po?
Diyos ko, Lola, kinakabahan po ako pero... Aida, nakahanda na pala yung pagkain. Pwede na rin kumain si Lola Merla. Teka, iho. Mamaya na yan. Hayaan muna nating silipin ni Aida yung nakaraan ko. Hinanap ko ang lalaking nasagi ko noon. Pero kahit saan ako lumingon o pumunta, hindi na siya mahagip ng paningin ko. Nadismaya ako noon dahil bigla siyang nawala. Huminto na lang ako sa paglalakad at agad akong nilapitan ng humahangos na si Kael. Aida! Uy, anong nangyari? Anong nakita mo? Sinasabi ko na nga ba? Nanay ko talaga yung babae. Mga magulang ko talaga sila. At nakita mo rin kung paano sila namatay. Namatay ho? Nako, wala na pala sila, Aida. Pero bakit pakiramdam ko buhay pa sila? Pakiramdam ko nandyan lang sila at hinihintay nila ako eh. Hindi ko talaga ramdam na wala na sila. Iha, ang lahat ng nakikita mong pangitain ay may katotohanan. Nakita mong inabot ka sa akin ng nanay mo bago siya bawian ng buhay. Ang bili niya sa akin ay dalhin kita sa malayong lugar, yung hindi ka masusundan ng mga kurita. At ngayon nandito ka na. Iilan na rin sa mga ito ang nagmamanman sa'yo. At mahirap yan kapag nadiskubre ka ng ibang tao. Sasamantalahin nila ang kakayanan mo. Ang hirap tanggapin na ang sakripisyo ko sa loob ng ilang taon ay mapupunta sa wala. Mahirap tanggapin ang impormasyon na nakuha ko sa kanya. Pero wala naman akong magagawa dahil nakita ko siyang nagsasabi ng totoo. Pero sa kabila ng bigat na nararamdaman ko sa nalaman, inasikaso ko pa rin ang matanda. Nagkwento rin siya sa relasyon nila ng nanay ko. Nalaman ko nga na magtiyahin sila. At mga babaylan ang mga magulang ko. Nagpakilala siya bilang Lola Merla. At nalaman ko rin na ang pangalan ko ay nanay ko rin ang nagbigay. Sinabi ko kasi sa pari na yon na gusto ng nanay mo ang pangalan mo ay Aida. Para kasi sa kanya, yun na lang ang magiging pamana niya sa'yo. At sa totoo lang hindi naman namin inasahan na makukuha mo ang ganyang kakayahan dahil hindi yan taglay noon ang nanay mo. Naku Lola, kung buhay lang po sana sila, masasabi ko sa kanila na ang ganda po ng pangalan ko. Ay, ang bigat naman po talaga sa dibdib, pero talaga po bang pinanganak akong bulag, Lola Merla? Nakakalungkot mang sabihin, Iha. Pero oo, pinanganak ang bulag. Pero hindi naman hadlang ang pagiging bulag para magpatuloy sa buhay. Nakakakita ka naman. Sa katunayan nga higit pa doon ang nagagawa ng mata mo. Natatangi ka, Aida. Ikaw lang ang may ganyang mata. Hindi ba, iho? Oo, parang nga pong tangan-tangan niya yung mata ng katotohanan eh. Mukhang malabo po siyang malinlang lang kung sino mga angas na gawin yun. Kasi po, mahawakan lang niya po yung tao o bagay, malalaman niya po yung totoo eh. Pero sa kabila ng kakayahang yan, may panganib rin niyang dala sa buhay mo. Kaya Aida, Iha, bumalik ka sa lugar kung saan kita dinala. Mas ligtas ka roon at mas mabibigyan ka doon ng maayos na buhay. Masaya na ang mga magulang mo sa kabilang buhay at huwag mo sila hayaang mag-alala sa'yo. Mahal ka ng nanay at tatay mo at wala silang ibang gusto kundi ang mapanatili kang ligtas. Paano ba yan, Aida? Babalik na ba tayo? Wala nga tayong pamasahe. Di mag-iipon ulit tayo. Tulad ng ginawa natin dati, di ba? Pero lisanin niyo muna ang lugar na ito. Kahit lumipat na kayo sa bayan, wag lang dito dahil natuntun ka na, Aida. Meron pa naman akong kaunting salapi dito. Gamitin niyo na lang ito para makaalis sa lugar na yon. Naku, wag na po Lola. Meron naman po kaming ipon at saka kasya naman po yun para lumipat. Ang wala lang naman po kami, pamasahe para po pagbalik namin kung saan po kami lumaki. At saka hindi ko po alam kung tatanggapin pa po kami dun . Pwede naman tayo magbaka sakali sa ibang lugar basta malayo dito . Di po ba, Lola? Abay, oo naman.
Basta ikaw, Kael, ha? Huwag mong pababayaan si Aida. Ingatan mo siya at maraming salamat. Dahil sa kabila ng pangarap na meron ka mas pinili mo samahan siya. Gamit ang kakarampot na ipon noon, umalis kami sa lugar na yon. Nagpaalam lang kami sa kapatid ng may-ari ng bahay na kailangan lang naming umalis. Sinikap ko lang talagang tanggapin noon na wala na ang mga magulang ko. Hanggang sa napadpad na lang kami sa isang bayan, kung saan agad rin kaming nakahanap ng trabaho at stay-in pa yon. Aray ko. Ano ba naman yan, Kael? Ang sakit. Lagi na lang Ako na dyan. Magugas ka na lang sa kusina para hindi mo masyado maramdaman yan. Wag na. Nagagalit yung may-ari na lagi mo na lang sinasalo yung trabaho ko dahil lang dito sa mata ko Iyaan mo na magtuloy-tuloy to para masanay. Pero lagi ka kasi nasasaktan Hayaan mo, kapag nakaipon tayo, maghanap tayo ng bahay na matutuloyan. At ako na lang yung magtatrabaho. Ayan ka na naman Mukha ba akong inutil para magtrabaho ka para sa akin? Huwag mo na kasi akong alalahanin. Ang gagawin natin, mag-ipon para makabalik tayo kay La Father. Para maipagpatuloy mo yung pag-aaral na sinayang ko. Ano sinayang mo? Wala ka namang kinalaman doon sa desisyon kong yun, Aida Sinisisi mo lagi yung sarili mo, hindi ko naman yung ginagawa sa'yo. At saka alam mo, ikaw, minsan matuto ka naman tumanggap ng lambing. Inaalala kita. Imbis na magsuplada ka dyan, tanggapin mo na lang. Akin na nga yan. Doon ka na. Kaya lang naman ako ganon dahil nagigilty ako. Ipinilit ko kasi ang isang bagay noon na hindi naman pala dapat. Lahat kasi ng pagsisikap at sakripisyo ko napunta sa wala. Yung tipong naghanap ako sa mga magulang ko ng matagal. Pero wala na pala sila. Pero ang akala ko talaga, wala nang pag-asa na nasayang na lang talaga lahat ng oras ko. Dahil sa karinderya na pinagtatrabahuhan namin na yon, may isang taong titig na titig sa akin. Pakiramdam ko talaga nun, may gusto siyang itanong sa akin. Kaya nilapitan ko na lang siya. Magandang araw po, Manong. May nag-asikaso na po ba ng pagkain nyo? Nag-order na po ba kayo? Oo. May nag-asikaso na ng in-order ko. Ano nga ba pangalan mo, Iya? Aida na lang po, Manong. Sige po, baka maya-maya po nandyan na rin po yung order nyo. Babalik na po muna ako sa trabaho, Teka lang sandali, Iya. May naalala kasi akong sanggol noon na katulad mo. Bulag rin yung isa niyang mata. At siguro sa panahon na ito, parang kasing edad mo na rin siya. Ho? Babae rin po ba siya? Oo. Nawawala kasi siyang anak ng kaibigan ko na hanggang sa ngayon, hinahanap ko pa rin. Dahil kasi yun yung pangako ko sa kanya Oo nga pala, ako nga pala si Emil. Manong Mil na lang. Inabot niya ang kamay niya sa akin. At dahil naiintriga ako sa sinabi niya, inabot ko yon at muling kumirot ang mga mata ko. Nang makita niya akong dumaing, agad siyang tumayo at nagpakita ng pag-aalala sa akin. Pero sa pagkakataong yon, nakita ko ang nakaraan niya. Nakita ko si Lola Merla na sinasaktan ang mga magulang ko. May inuusal siyang salita na nagdulot ng pasakit sa kanila. Tapos ang lalaking yon, ginawa ang lahat para protektahan ang nanay ko na may hawak na sanggol. Nakita ko rin sa nakaraan niya na kinokontrol ni Lola Merla gamit ang hindi maipaliwanag niyang kakayahan ng nanay ko para ibigay nito sa kanya ang sanggol. At dahil sa nakita ko, napabitaw ako sa kamay ng lalaki na kabadong-kabado. Bakit ganyan yung reaction mo? May nagawa ba ako hindi maganda sa'yo, Iya? Wala po. Babalik na lang po ako sa trabaho Baka po kasi mapagalitan ako Sige. Walang anuman. Diyos ko, bakit ganun yung nakikita ko sa kanya? Ako ba yung batang bulag na hinahanap niya? Bakit parang asama ni Lola Merla sa nakaraan ng taong yun? Aida? Ano meron? Ba't ganyan yung tsura mo? Nakita ko hinawakan mo yung mama na yun
May nakita ka ba sa nakaraan niya? Kael, ano kasi? Hoy, ikaw bulag! Sinasahura ka pa dito para humarot doon sa matanda ha? Kanina pa kita napapansin ha? Ang arte-arte mo, di ka pa nagtatrabaho ng maayos? Tumulong kang mag-serve doon? At saka, pala Kael, pwede mo ba akong samahan na maghanap ng sukli? Wala na kasing panukli doon sa kahay. Ano? Dalawa talaga tayo? Baka mamaya mapagalitan tayo niyan. Ako na lang maghanap ng sukli. Bumalik ka na lang doon sa kaha. Naku, hindi no. May alam kasi ako makukuhaan ng panukli. Magpapasama lang ako sa'yo. Sigurado ka ha? Basta malapit lang yun. Kawawa sila dito, maraming customer ngayon. Aida, alis muna ako sandali Babalik naman ako kaagad. Oo, sige. Magtatrabaho na rin ako. Sa totoo lang, naiinis ako noon sa katrabaho namin. Lalo na sa paraan ng paghila niya kay Kael. Habang ang lalaki naman, panay ang lingon sa akin. Sinenyasan ko na lang siya na samahan na lang niya ang babae na yon para wala nang maraming issue. Nagpatuloy na lang ako sa pagtatrabaho habang iniisip ang makita ko sa mama na yon. Habang nagtatrabaho, panay ang tingin ko sa mama na nasa lamesa niya na kumakain. Hinihintay ko siyang matapos para ako na ang mag-asikaso ng lamesa niya. Hindi naman nagtagal. Nakita ko na siyang nagtawag na ng waiter para magbayad. Agad naman akong lumapit at binilang ang nakain niya. Matapos niyang magbigay ng bayad, agad ko namang sinabi ang gusto kong sabihin sa kanya. Manong, pwede po ba kitang makausap mamaya? Ano po kasi, may trabaho pa po kasi ako ngayon. Pero gusto ko po sana kitang makausap mamaya. Kung ganon, babalik na lang ako dito mamayang hapon. Para hintayin na matapos ka magtrabaho. Marami din kasi ako itatanong sana sa iyo Dahil sobrang pamilyar kasi talaga yung mukha mo sa akin. Maraming salamat po, Manong. Napabuga ako ng hangin pagkatapos noon. Wala na akong inisip habang nagtatrabaho kundi ang takbo ng oras. Pinag-igihan ko na lang ang ginagawa ko. Hanggang sa sumapit nga ang hapon at tapos na kami sa trabaho namin. Bye-bye, Kael. Bukas ulit nga pala, yung lumang cellphone na binigay ko sa'yo tatawag ako sa'yo mamayang gabi. Ano? Pero binalag ko na sa'yo yun Akala ko ba nagkaintindihan na tayo? Ay nako, ako yung hindi mo maintindihan Nilagay ko ulit yun sa bulsa mo. Basta, mamayang gabi tatawag ako. Bye-bye, uwi na ako Pero, ay nako, umalis na. Oh, Aida, ikaw, saan ka pupunta? Dito lang sa labas. Mag-uusap kami ni Manong Mil. May nakita kasi ako sa kanya Gusto ko talaga malaman kung anong connection niya sa nanay ko. Walang niya naman Dinidiskartehan na ako ni Shane, mga magulang mo pa rin iniisip mo. Ano namang masama doon? Mga magulang ko yun malamang iisipin ko talaga yun. Tsaka ano bang ginagawa ni Shane sa'yo? Wala naman akong nakitang masama sa ginagawa niya. Grabe manhid mo. Manhid mo talaga. O siya, sige na. Makipagkita ka na dun kay Tatang. Pag-usapan niyo na yung magulang mo. Alis na. Sandali nga. Bakit parang galit ka pa dyan? Ano, napapagod ka na sa kakaintindi sa akin dahil uho ko sa magulang ko. Di kung pagod ka na, hiyaan mo na ako. Hindi naman kita pinipilit na sumama sa akin, Kael Hindi na naman siya umimik matapos kong sabihin yon. Ako naman, tumalikod para lumabas. Pero matapos kong sabihin yon at habang naglalakad ako, kinain ako ng konsensya ko dahil sinabihan ko na naman siya ng ganon. Kaya ang ginawa ko, bumalik ako sa kinaroroonan niya at nag-iwan na lang ng salita. Sandali lang naman ako, Kael. Hintayin mo ako dito. Pag-uusapan natin yan mamaya, yung problema mo kay Shane. Ayos lang ba yun? Ewan ko. Sige na, umalis ka na. Maayos naman yung isang mata mo pero hindi mo ko nakikita. Bulag ka na nga, manhid ka pa. Anong sabi mo, Kael? Wala. Yung sabi ko, maghahanda na ako ng pagkain mo. Sige na, umalis ka na. Kausapin mo na yung mama kahit hindi ko maintindihan kung para saan pa yan.
Dahil nga posibleng nagsisinungaling sa akin si Lola Merla. Sa nakikita ko kasi sa kanya, buhay yung mga magulang ko. Na naman? Bakit? Hindi pa ba kumpirmado yung kay Lola Merla? Kael, hindi ko kasi nakitang namatay talaga yung nanay ko sa kanya. Nakita ko lang siyang usugatan at saka parang mamamatay na. At hindi yung aktual na nawala siya ng buhay. Kung hindi ako matutulungan ni Lola Merla, maaring yung tulong na makukuha ko, si Manong Mil yung makakapagbigay nun. Basta, lalabas na ako. Nandiyan lang naman siya eh. Ay, may magagawa pa ba ako? Sige, basta bumalik ka kaagad ah. Hindi na ako tumugon pa. Agad akong umalis at kinita si Manong Mil sa labas. Gabi na yon, mga bandang 7:00 kaya madilim na sa labas. At tanging ilaw lang ng streetlight at pwesto ang nagsisilbing liwanag. Paglabas ko noon, agad ko siyang hinanap. Pero kahit saan ako magpalinga-linga sa paligid, hindi ko talaga siya makita. Manong Mil? Manong Mil, nandito ka na ba? Aida! Nandito ako, iha! Nandiyan ka po pala. Pasensya na po kayo kung gabi na po yung out namin sa karinderya. Nako, walang kaso yan, iha. Alam ko naman na gabi yung out ninyo. Kaya kararating ko lang din naman. Tinansya ko rin kasi yung oras ng trabaho mo eh. Maraming salamat po may tanong lang po kasi ako, Manong. Kanina po kasi nung nahawakan ko po yung kamay nyo. May nakita ka? Alam ko yun, iha. Nakita ko kasi reaction mo na may kakaiba kang kakayanan. At nakita mo sa akin na may malaking koneksyon sa pagkatao mo. Tama ba ako? Yung mga magulang ko po kasi, nakita ko po sila sa nakaraan mo. Kung ganun, tama nga yung hinala ko. Ikaw yung anak ni Marina at saka ni Norman na nawawala. Yun po ba yung mga pangalan nila? Kung ganun po, alam niyo po ba kung nasa sila? Buhay pa po ba sila? Buhay pa sila, iha. Yun nga lang, wala silang kalayaan. Naging sunod-sunura sila sa kurita habang wala silang naaalala. Ano po? Ano po wala silang naaalala? Dahil may ginawa sa kanila yung isang mangkukulam na buyagan. Sa pamamagitan niya, inalis nila ang alaala ng mag-asawang babaylan. At ikaw lang yung makakatulong sa kanila, iha. Ang akala nila wala na sila kayang gawin. Kaya kasalukuyang silang sunod-sunuran sa mga aswang. Diyos ko po, kaya ba ako laging nananaginip tungkol sa kanila? Dahil nangangailangan sila ng tulong ko? Buti po pala hindi pa sila pinapatay ng mga aswang. Hindi. Dahil kapag ginawa nila yon, magigising ang mga gabay ng mga magulang mo. At ililipat ito lahat sa'yo. At kapag lumipat ang lahat ng gabay sa'yo, magiging makapangyarihang babaylan ka, Aida. Walang makakapigil sa'yo kahit saan parte ka pa ng lugar na itago. Dahil meron kang gabay na magbibigay na impormasyon tungkol sa kanila. Sinasabi niyo po ba na kapag namatay yung mga magulang ko, magiging makapangyarihan ako? Bukod pa po sa kakayahan kong to? Oo, iya. Higit pa dyan ang kaya mong gawin. At yun yung rason kung bakit kanila yon ng isang buyagan sa kanila. Hindi man nila mapapatay ang mga magulang mo, pero kinakawawa naman nila ang mga ito. Kaya hanggat sa palagay mo mahina ka pa at walang nakikitang laman lupa, ibig sabihin, buhay pa sila. At iha, kung maaari, tulungan mo akong mailabas sila sa bilangguan kung nasan man sila ngayon. Sige po, Manong Mil. Tutulungan po kita. Pero bakit po ang sabi ni Lola Merla? At yung nakikita ko rin po sa nakaraan niya, patay na po yung mga magulang ko. Bakit? Sa tingin mo ba mapagkakatiwalaan yung matandang yon? At isa pa, nakita mo bang patay sila sa nakaraan niya? Ang totoo po niyan, hindi nga po eh. Hindi ko po nakumpirma na namatay po sila. Wala po akong nakikitang ganun. Yun nga ay dahil buhay pa nga sila. Minanipula ni Merla ang paniniwala mo dahil alam niyang wala ka pa masyadong maintindihan sa kakayanan mo. Ibig po bang sabihin, tinraidor niya po ako? Pero bakit parang mabait naman po yung pakikitungo niya sa akin? Nakikita ko naman po sa mga mata niya na natutuwa siya kapag nakikita niya ako.
Kasi siya po yung nagdala sa akin kay Father Saturno po noon, dun sa simbahan. Yun po yung nakikita ko sa nakaraan niya Simple lang yan, Iha. Yun ay dahil para kaunti lang ang malaman mo sa pagiging babaylan. Pangalawa, kailangan nila protektahan ng mga lahi nila laban sa iyo. Pero Manong Mil, may chance po siyang patayin kami ni Kael noon. Bakit hindi niya po yun ginawa? Dahil naman yun sa sumpa na binatawan ng nanay mo. Kaya sino mang aswang o mangkukulang mamanakit sa inyo, mamamatay. Ganong katalino ang mga magulang mo, Aida. At alam kong nananalaytay din sa dugo mo ang pagiging matalino na yon. Gamitin mo yan para mabawi ang mga magulang mo sa kanila, Aida. Maraming salamat po, Manong. Sasabihan ko po si Kael tungkol sa mga nalaman ko. Talaga bang isasama mo rin siya? Hanggat maaari nga po, ayoko sana Pero alam ko naman po na hindi siya papayag. Baka nga mas lalo kami magkaproblema kung halimbawang aalis ako nang hindi nagpapaalam sa kanya. Sobrang tiniis na po kasi ako ng lalaking yun Ayoko pang baliwalain ng lahat ng sakripisyo niya sa akin. O siya, sige. Ikaw ang bahala. Basta pupunta ulit ako dito bukas. At sabihin mo sa akin kung ano ang plano mo. O sige po. At maraming salamat po talaga Nangakma na sana akong babalik sa loob. Sabay-sabay namang umalulong ang mga aso. Napahinto ako sa paghakbang at kahit si Manong Mil noon ay napatigil din. Sige na, Aida. Pumasok ka na sa loob. Para may nilalang kasi sa paligid na pinapanood ka. Pero paano po kayo? Baka kumapano po kayo, Manong Mil? Hindi. Kaya ko yung sarili ko. Ang importante ikaw. Hindi natin alam kung anong pinaplano nila sa'yo ngayon. Basta sa ngayon, mag-ingat ka muna. O sige po. Maraming salamat po talaga, Manong. Aida, matagal ka pa ba dyan? Hindi na maganda yung tunog ng mga aso Hindi, papasok na ako. Oh, bakit ka pa kasi lumabas, Kael Kael! Sa likod mo! Ha? Bitawan mo ako! Kael! Manong Mil! Manong Mil, yung kasama ko po! Kael! Isang nilalang ang humatak kay Kael papunta sa dilim. Hindi ko na siya makita roon pero maririnig ko ang boses niyang sumisigaw. Kumilos si Manong Mil para habulin ang nilalang na yon. At ako naman, humabol din. Itawan mo siyang aswang ka! Aida, pumasok ka na! Delikado siya, pumasok ka na! Anong pumasok? Hindi kita hahayaang kunin yan! Ibaba mo siya, aswang! Isa! Ibaba mo siya! Hindi mo kami maiisahan, Mil. Hindi mo magagamit ang babaeng yan para ibalik ang alaala ng dalawang babaylan. At ikaw, babae, kung gusto mong mabuhay ang lalaking to, patayin mo ang sarili mo! Hindi niya gagawin yun. Nagkamali ka ng dinukot. Bakit naman niya isasakripisyo yung buhay niya para sa akin? Kung mga magulang niya ako, baka pwede pa. Pero hindi. Kaya kung gusto mo akong patayin, patayin mo na lang ako at lubayan mo na siya! Ano ba pinagsasasabi mo, Kael? Pumasok ka na sa loob, Aida. Gawin mo na yung gusto mong gawin. Sige na! Pero hindi yan ang nakikita ko. Kaya ikaw, babae, sundin mo ang pinapagawa ko sa'yo. Patayin mo ang sarili mo para mabuhay ang lalaking to! Sige lang! Patayin mo ako! Wala naman pakialam sa akin yung babaeng yan Patayin mo na lang ako! Kael! Kael! Sandali lang! Huwag mo siya sasaktan! Gagawin ko na! Huwag mo lang siya saktan! Anong pinagsasabi mo, Aida? Diyan ka lang, Kael! Kukuha lang ako ng kutsilyo! Aida! Teka! Mas mahalaga sa iyong magulang mo kumpara sa akin! Piliin mo sila, Aida! Umiiyak ako noon nang pumasok sa loob. Nakita ako ng mga kasamahan namin. Nagtanong sila kung anong nangyari at sinabi ko rin ang totoo. Dahil doon, nagboluntaryo ang isang lalaki na gumawa ng mas mabisang armas laban sa aswang. Binigyan niya ako ng isang garapon ng asin at ang iba naman ay binigyan ako ng motibasyon para kumalma. Mas marami pa kasi ang iyak ko kaysa sa kilos ko. Isang kutsilyo ang pinahira ng bawang at asin ang dala ko palabas. Pero ang mga kasama ko sa loob, palihim na rin kumilos. Eto na aswang ko! Bitawan mo na siya! Aida!
Huwag mong gawin yan! Hindi ito yung paraan para mailigtas mo siya! Makinig ka sa akin! Ibaba mo na si Kael! Papatayin ko na yung sarili ko! Basta ibaba mo lang siya! Ano pa bang hinihintay mo? Laslasin mo na yung leg mo! Aida! Wag! Ano bang ginagawa mo? Ibaba mo muna siya! Nakikiusap ako sa'yo! Walang kasalanan sa iyo yung taong yan! Ibaba mo na siya! Talagang matigas ka aswang ka, ha? Eto sa'yo! Ah! Masyado ka nang matanda ka! Huwag ka nang magsayang ng lakas dahil kahit anong gawin mo, hindi mo ako matatamaan! Inatake naman ni Manong Mil ng malapitan ang aswang. Nakaiwas ito sa kanya, pero hindi sa mga kasama namin na sinabuyan na siya ng asin. Nag-alipasa siya sa inis at naging dahilan yon para mabitawan niya si Kael. Mabilis naman akong tumakbo at hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas ko noon. Nakatalon pa nga ako ng mataas at bumaon ang kutsilyong hawak ko sa braso niya. Dahil nahawakan ko siya, masisilip ko sana ang nakaraan niya. Pero hindi yun nangyari dahil hinagis niya agad ako. Huwag mo silipin ang nakaraan ko! Hayop kang babae ka! Aida! Aida, nasaan ka na? Kael! Kael, nandito ako! Kailangan ko siyang hawakan ulit! Hoy, aswang! Saan ka pupunta? Bumalik ka dito! Halip na yan! Aida! Iya! Ayos ka lang ba? Ayos lang po ako, Manong. Kael! Kael, may sugat ka! May sugat si Kael, Manong! Ayos lang ako. Ikaw, nasaktan ka ba? Kailangan niyo pumasok. Susundan ko lang yung aswang. Hindi siya pwede makapagsumbong. Baka sukurin kayo na mas marami dito at madamay ang lahat. Tumakbo rin si Manong Mil noon. Ako naman, bumangon at kasama ng mga kasamahan namin sa trabaho. Pinatayo namin si Kael na duguan na. Para akong natauhan at napaiyak na lang ng todo. Hindi ko akalain na sa tanang buhay ko, matatakot ako ng ganun kasobra. Pagkapasok naman namin sa tinutuloyan namin, nakaabang na rin ang amo namin roon. Siya na rin ang nagmungkahi na dalhin si Kael sa ospital. Ganun nga ang nangyari. Gamit ang tricycle nila ay tumakbo kami papunta roon. Matapos siguro ang 1 oras sa pag-aasikaso kay Kael, humarap na ako para sumagot sa mga tanong. Tulad nga ng inaasahan, hindi naman sila naniwala. Tango lang sila ng tango. Kahit nga yung amo namin ang nagsasabi tungkol sa aswang. Hindi naman sila natawa o ano, pero mababasa mo sa mga reaksyon nila na hindi talaga sila naniniwala. Aida, tama na iiyak. Buhay pa naman ako eh. Bakit kasi lumabas ka pa eh? Kung hindi ako lumabas, di ko yung nasaktan. May pagkakataon na siya nasaktan ako. Nakita mo naman, di ba? Sinaktan ba niya ako? Pero hinagis ka niya, di ba? Pero hindi naman ako nasugatan katulad niyang sugat na ginawa niya sa'yo. O ano, kasalanan ko ngayon kasi nag-alala ako sa'yo. Oo, kasalanan mo talaga to. Kasi mas iniisip mo ako imbis na yung sarili mo. Lagi na lang ako Kael eh. Ni minsan hindi ko nakita na inalala mo yung sarili mo. Eh bakit ba kasing lagi na lang ako? Kaya ko naman eh. Ay, nako. Yan talaga yung linya ng mga taong hindi nakakaintindi. Sa tingin mo, ba't ko yung ginawa? Hindi mo man lang naitanong sa sarili mo kung bakit ako sumama sa'yo nung una pa lang? O bakit ikaw lagi yung naalala ko? Ikaw yung manhid eh. Hindi naman ako. Anong manhid? Malinaw naman na ikaw yung manhid sa atin ah. Kung manhid ako, Kael, ba't ako natakot nung makita kang binibitbit ng halimaw na yun? Natakot ako, Kael, kung alam mo lang. Nagagalit ako, naiinis ako sa'yo. Hindi mo ba yung nakikita? Teka, anong ibig mo sabihin, Aida? Yan, yung ganyan. Yan yung ayaw ko sa'yo eh. Magtatanong ka kagad kung ano yung ibig ko sabihin. Kailangan ba talaga yun, Kael? Kailangan ko ba talaga lagi magpaliwanag sa'yo? Ang tagal-tagal mo na ako kasama, hindi mo pa rin maintindihan yung mga ibig ko sabihin? Ano kasi inahalala kita, nagagalit ka. Anong gusto mo isipin ko? Na ganun ka talaga maglambing? Diyos ko, Aida. Ayoko na kasi manghula eh.
Hindi sa hindi ko naiintindihan si Kael. Alam ko ang ibig sabihin ng ginagawa niya. Sadyang may ugali lang talaga ako na kapag seryoso na, nahihiya talaga ako. Mas gusto ko yung nagtatago na lang kami sa isa't isa. Pero si Kael, ang gusto niya makiramdam na. May parte din sa akin na takot akong sumubok. Pakiramdam ko kasi, kapag pinagbigyan namin ang nararamdaman namin sa isa't isa, mas mapapadali ang pagdating ng sitwasyon na magkakasira kaming dalawa. Isa sa kinatatakutan kong damdamin ay selos. Mas kaya ko pang indahin yon kung wala akong karapatan. Pero kapag meron na, pakiramdam ko hindi ko yon kakayanin. Kaya takot akong magparamdam talaga. Aida, matulog ka na. Wala na aswang na atake dito. Oo, sige. Basta gisingin mo na lang ako kapag may kailangan ka, ha? Oo, sige. At nga pala, may tatanong nga pala ako. Bakit? Ano yun? Gusto ko sana malaman kung ano yung sinabi ng matanda. Ang sabi niya sa akin, buhay daw yung mga magulang ko. Pero wala daw naaalala. Buhay? Pero walang naaalala? Naniwala ka naman? Ano gusto mo? Hindi ako maniwala. Tungkol na yun sa magulang ko, no? Kung buhay daw sila, nasaan sila? Ang sabi, alipin daw sila ng mga aswang at hindi daw nila alam na mga babaylan sila. Imposible naman yan. Yung mga babaylan, kalaban yun na aswang, di ba? Tumagal sila dun na hindi man lang naisip ng mga aswang na patayin sila. Kasi nga kung papatayin sila, yung mga gabay ng mga magulang ko mapupunta sa akin yon. At kapag nangyari yun, malalaman ko sa mga gabay ko kung paano at sino ang pumatay sa kanila. Magiging malakas daw ako na kalaban nila. At ang rason naman kung bakit hindi ako pinatay, dahil daw yun sa sumpa o yung protection daw na binigay ng nanay ko. Grabe naman yan. Ano ka? Anak ka ni Laika Ortega? Malay ko ba? Ewan, basta yun yung sabi ni Manong Mil eh. At saka, nakita ko rin kasi na sinasaktan sila nanay ni Lola Merla. Ay nako, ewan. Hindi ko alam kung maniniwala ako dyan. Basta ang akin lang, Aida, maging mautak ka sa mga desisyon mo. Ayoko yung magsisisi ka sa banda huli. Ay, totoo nga niyan. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Alam mo, sa totoo lang, kung buhay lang natin yung atupagin natin, wala tayong problema, Aida eh. Baka nga mas masaya pa tayo sa inakakala natin, di ba? Simula nang masaksihan ko ang nangyaring yon, parang takot na akong sumugal ng sumugal. Natatakot ako na mapahamak ulit siya dahil sa akin. Kaya hindi ko na alam kung tutuloy pa ba ako sa plano ko o hindi na. Naisip ko rin kasi kung ganun nga talaga ang buhay ng nanay at tatay ko, wala naman silang ibang pagkukunan ng pag-asa kundi ako lang talaga. Sa pagkakataong yun ay pinili ko munang alagaan si Kael. Hindi ko siya hinayaang mahirapan hanggang sa gumaling siya. Nagkikita naman kami ni Manong Mil at lagi siyang nagtatanong sa desisyon ko. Pero nanatili akong laging walang sagot. Aida, ako muna dito sa dine-in para hindi ka maabala ni Manong Mil. O sige. Pero ingat ka ha. Baka masagi ng mga customer yung sugat mo eh. Hindi pa naman yung tuluyang magaling. Hindi, okay lang to. Kaya sige na, mauna ka na sa kusina. Ganun na nga lang muna ang ginawa ko. Balak ko kasi noon saka ko lang kakausapin si Manong Mil kapag handa na ako. Sa ngayon kasi kailangan pa ako ni Kael. Tuloy-tuloy lang muna ang trabaho ko hanggat sa lumipas pa ang 3 araw. Iya. Mukhang trauma na trauma kaya ata siya nangyari ah. Natatakot ka ba iligtas yung mga magulang mo? Ang totoo po niyan, Manong Mil. Hindi ko po talaga alam eh. Baka kasi gamitin ulit si Kael laban sa akin. Si Kael lang po kasi ang siguradong meron ako. At hindi ko po kayang may mangyaring masama sa kanya. Yung mga magulang ko po kasi, sa totoo lang, hindi ko naman po alam kung siguradong buhay pa po sila eh. Namimili po ako, Manong. At natatakot po akong mawala si Kael sa akin. Baka sa sobrang paghahangad ko ng magulang, mawala naman ako ng taong pinaka-importante pa sa akin. Ay, nako.
Pag-ibig nga naman. Naintindihan ko naman, Iha. Hayaan mo. Tuturuan ko kayo kung paano lumaban sa mga katulad nila. Yun ay kung payag kayo. Kasi Iha, kuhawa naman talaga yung mga magulang mo eh. Lalo na kung ikaw na lang yung pag-asa nila. Kinuha ka ni Merla sa kanila at nilayo. Sanggol ka pa noon. Isipin mo kung gaano kasakit sa nanay mo yung kunin ka sa mga kamay niya. Ay, ang hirap nga po magdesisyon eh. Pero hayaan niyo po. Sasabihin ko po sa inyo kapag naging handa na ako. Akala ko noon ginawa ko na ang tamang desisyon para sa buhay ko. Pero hindi ko akalaing ang pag-atras ko sa misyon ng magpapalala pala sa sitwasyon. Dahil nung gabi na nagsasara na kami ng karinderya, biglang may pumalo sa ulo ko. Natumba ako at napasigaw si Kael. Narinig kong sinigaw niya ang pangalan ni Manong Mil bago ako tuluyang mawala ng ulirat. Nang magising naman ako, hindi ko na alam kung saang lugar yon. Basta nasa loob ako ng isang silid at medyo tahimik sa labas. Naghanap ako ng madadaanan pero talagang nakasara ang pintuan at yun lang talaga ang meron doon. Kael, kasama ko ba siya dito? Diyos ko po sana hindi. Hoy! Hoy, palabasin niyo ako dito! Mga hayop kayo! Palabasin niyo ako dito! Sandali, sino ba kasing nadala sa akin dito? Kumapaka pa ako sa bawat parte ng kwarto na yon para may masilip. Pero gumana lang yon nang mahawakan ko ang parting pintuan. May iba't iba akong personang nakitang nakahawak roon. At ang iba sa kanila, mga taong bihag. Nakita ko rin sa eksena si Manong Mil na may pinapwersang tao papasok sa mismong kwarto. Hayop siya! Traitor pala yun! Wala dito si Kael. Pero gusto kong silipin yung kay Manong Mil. Ay, paano ko ba gagawin yun? Kaya ko kaya? Hindi madali ang naisip kong yon. Pero gustong gusto kong gawin. Masiguro ka lang na wala sa panganib si Kael. Kahit nasa ganun ako sitwasyon, kaligtasan pa rin niya ang iniisip ko. Kaya kahit masakit na ang ulo at mata ko, sinikap kong kalkalin ang tungkol kay Manong Mil. Napapadaing lang ako noon sa sakit sa mata habang sinusundan ko ang mga nagawa niya sa balintataw ko. Nagagawa ko nga ito pero sa pilitan at nasasaktan talaga ako. Hanggang sa natutukan ko na nga si Manong Mil at nakita ko na ang eksena. Pinalo niya ako sa ulo at kinuha mula kay Kael. Hindi niya kinuha si Kael. Wala rin siyang ginawang masama sa kanya. Pero labis itong nag-alala. At ang huling eksena na nakita ko ay ang pagsigaw ni Kael. Pero bakit ginawa ni Manong Mil to? Pero mabuti na lang hindi niya sinaktan si Kael. Diyos ko, kung ano man po ang plano niyo sa akin, kayo na po ang bahala. Pero sana po gabayan niyo yung mga mahal ko sa buhay. Lalo na po si Kael. Hindi ko man lang nasabi sa kanya kung gaano siya kaimportante sa akin. Hoy! Hoy, palabasin niyo ako dito! Manong Mil! Alam ko ikaw ang gumawa nito sa akin! Palabasin mo na ako! Ano ba kasing gusto mo? Sumagot ka! Pero walang tumugon sa mga sigaw ko noon. Pabalik-balik ako ng lakad sa loob. Kung may natutunan man ako sa mga pinagdaanan ko noon, yon ay wag agad magtitiwala. Kahit pakitaan pa ako ng nakaraan. Hindi mo mahuhusgahan talaga ang nakaraang nagawa ng tao sa tunay nilang layunin sa buhay. Dahil ang nakaraan, magkaiba sa kasalukuyan. Siguro mga 1 oras ang nakalipas noon. Bumukas ang pinto at mabilis akong tumayo. Hinanda ko ang sarili sa kung sino man ang papasok roon. Pero nagulat ako nang makita kong si Shane. May dala siyang plato at agad siyang pumasok. Magandang araw, mahal na prinsesa ng mga kurita. O ito, pagkain mo nga pala. Shane? Ano ginagawa mo dito? At ano yung pinagsasasabi mo? Wala akong lahing halimaw na 4 ang braso ha. Kaya wag mo akong tawagin prinsesa nila. May lahi ka nila ano? At sadyang hindi ka palang ganap na kurita. Mamayang gabi pa yun mangyayari. At kaya kita tinawag na prinsesa dahil anak ka ng pinuno namin. At paano mo naman nasabi yan? Parehong babaylan ng mga magulang ko. At wala akong dugo na tulad ng sinasabi mo.
Oh, hindi naman porket anak ka ng asawang babaylan tatay mo na rin yung asawa niya. Syempre hindi. Kasi hindi si Norman yung tatay mo. At si Tio Milion. At mamayang gabi gagawin ka na niya katulad niya. At kapag nangyari yon, ayaw ka na ni Kael. Nakakainis kasi yung lalaking yun Mas maganda naman ako sa'yo. Bakit ikaw pa yung gusto niya? Ay nako, parang siya yung bulag nakakaawa ka naman pala. Ibig sabihin ba niyan, sa kabila ng pagiging bulag ng isang mata ko, mas kapili-pili pa rin ako kaysa sa'yo? Hindi ka magugustuhan ni Kael, Shane. Kung alam mo lang kung gaano siya kadiring-diri sa ugali mo. Oh, hep. At saan ka naman pupunta, ha? Bukas yung pintuan, di ba? Ano sa tingin mong gagawin ko? Pwes, hindi ka pwedeng ano ba? Bitawan mo nga yung buhok ko? Matagal na ako nagtitimpi sa'yo, ha? Pero dahil nandito tayo, dito na kita malayang kalbuhin. Aray ko! Ano ba, Aida? Bitawan mo nga yung buhok ko? Hindi tayo dapat nag-aaway dito! Magpinsan tayo! Ano magpinsan? Hindi kita pinsan, no? At ang pinakaayaw ko sa lahat yung ginagalit ako. Kaya kahit makalbot ang buhok ko, wala akong pakialam. Sisirain ko yung nakakairita mong pagmumukha! Noon ko lang siya unang nahawakan. At sa kabila ng galit ko, nasilip ko pa rin kung sino talaga siya. Siya ang aswang na nananakit kay Kael noon. At sa sitwasyong ito natiyuhin niya si Manong Mil. Mukhang palabas lang ang lahat ng ginawa nila para mapilit akong iligtas ang mga magulang ko. Pero hindi yun ang naging resulta. Ang nakakapagtaka lang, bakit hindi ko nakita kay Manong Mil na aswang siya? Ano kayang ginamit niyang panangga para maitago yon? Pero talagang kinaladgad ko si Shane palabas ng kubo. Nang makalabas na kami, saka ko siya binanata ng suntok at sipa. Saka ako kumaripas ng takbo. Dahil nakatakas ako ay nagsisisigaw si Shane sa mga taong naroon. Lumusot-lusot lang ako sa makahoy na lugar. At dahil umaga, mukhang tulog pa ang mga aswang. Pero narinig kong unti-unti na rin silang nagigising. Kailangan kong makaalis dito. Kailangan kong makaalis. Aray ko. Manip na yan. Nadulas pa ako. Aray ko. Yung mata ko. Sandali. Ano ba itong nakikita ko? May nakita akong labanan sa lugar na yon. Isang tao at isang aswang ang nag-aaway. Ang tao may mahabang balbas, mahabang buhok at magaling lumaban. Inisip ko noon, kailangan kong makita ang taong yon dahil mukhang matutulungan niya ako. Muli akong tumayo at nagpatuloy sa pagtakbo. Pero malapit na nila akong maabutan. At ang mas masakla pa, bangin na ang nasa unahan ko at sa ibaba naman ay tubig. Aida! Sandali lang! Mag-usap tayo! Hindi! Traitor ka, Manong! Wala tayong dapat pag-usapan! Meron, Aida! Kailangan mo malaman na ako yung tatay mo! Sinungaling ka! Isang babaylan ng tatay ko at hindi aswang! Nagkakamali ka! Ako ang tatay mo! Anak ka namin ng nanay mo dahil sa pagkakamali namin sa asawa niya! Maniwala ka sa akin, Aida! Magkadugo tayo! Kaya binigay ka ng nanay mo kay Merla dahil hindi ka tinanggap ng tatay mo! Wala nang rason para maniwala pa ako sa'yo! Sinungaling ka! Niloko mo ako! Kaya hindi na ako maniniwala sa'yo kahit kailan! O sige, kapag umalis ka, masasaktan si Kael! Papatayin ko na ang lalaking niyo kapag sinuway mo pa ako! Hindi ba tayo mo siya masaktan? Kaya mamili ka, Aida! Sasama ka sa akin o papatayin ko siya! Alam mo ba kung saan ka may posibilidad na matalo? Diyan sa pamamaliit mo sa amin! Kasabayan kong lumaki si Kael! Nagsama at namuhay kaming dalawa! Buong buhay ko na siyang kasama! At wala siyang ginawa kundi alagaan at protektahan ako! Kung nagawa niyang baliwalay ng mga pangarap niya para mas piliing makasama ako, siguradong hindi siya titigil hanggat hindi niya ako naililigtas mula sa'yo! At para hindi siya mahirapan, tutulungan ko siya sa pagligtas sa akin! Kaya ang masasabi ko na lang sa'yo, Manong Mil, galingan mo! Matapos kong sabihin yon ay tumalon ako sa tubig. Bumulusok ang katawan ko mula sa taas hanggang sa ibaba. Pagbagsak ko sa tubig, dahil malakas ang agos ay inanod ako nito. Sinikap ko lang makalangoy papunta sa pampang at agad na tumayo para tumakbo. Alam kong bumababa rin ang mga kasama ni Manong Mil roon para habulin ako.
Kaya kahit hinihingal, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Buti na lang umaga, kaya mas madali akong makatakas. Kakainis! Saan ba ako pupunta nito? Ay! Diyos ko po! Diyos ko naman, Manong! Bakit naman po kayo nanggugulat? Sandali. Ikaw po yung nakita ko may mahabang balbas na nakipag-away sa aswang. Sandali! Bulag ang isa mong mata! Nako, Aida! Ikaw ba yan? Kilala niyo po ako? Aida ang pangalan mo. Nasabi sa amin ni Merla na nandito ka at hinahanap mo daw kami. Hala? Tay? Buhay po kayo? Salamat naman po, Tay. Nasaan po si Nanay? Bakit kayo lang po yung nandito? Anak, saka na ako magpapaliwanag. Halika, sumama ka sa akin. Aray ko. Teka lang po, masakit po yung mata ko. Yun na talaga ang tunay na nangyari. Totoong tatay ko na nga ang nasa harapan ko noon. At kasama niya si Nanay. Nakita ko rin ang eksena na kausap nila si Lola Merla. At hindi yun nangyari dati pa. Kayo nga po. At kasama niyo po si Nanay. At kilala niyo rin po si Lola Merla. Pero bakit niyo po sinabi na patay na kayo? Para ilayo ka sa kapahamakan, anak. Hindi ka kasi ligtas na kasama namin dahil hindi pa namin napupuksay ang kurita na yan. Halika, sumama ka sa amin. Dadalhin kita sa nanay mo. Sa kabila ng takot na daladala ko noon, labis na saya ang kaakibat nang makita ko ang mga magulang ko. Pareho silang payat ng tatay ko. Parang wala na silang ibang inaatupag kundi ang misyon. Ayon pa sa kanila, kakagaling lang daw nila sa pagkakabilanggo ni Manong Mil. Totoo ngang nawalan sila ng alaala. At ang nakapagpabalik lang daw nito ay ang buho ko, na kinuha naman ni Lola Merla. Masaya akong makita ka, anak. Dalagang-dalaga ka na talaga. Pasensya ka na kung sa loob ng mahabang panahon hindi ka namin naalala. At nagpapasalamat kami na bumalik ka. Kaya nakuha pa ni Merla ang buhok mo. Buong buhay ko po, pangarap ko po talaga kayong makita. Ginamit ko nga po yung kakayahan ko para lang matuntun kayo eh. Nanlumo nga po ako nung marinig kay Lola Merla na wala na po kayo. Dahil kailangan bumalik kasama ng kaibigan mo sa syudad. May mga kurita kasing pumunta sa baryo na yon. Kaya naisipan ng Lola Merla mo na magsinungaling na lang para wala ka nang habulin pa. Dahil kapag mas malayo ka sa amin, mas ligtas ka, anak. Tapos po, nakilala ko po si Manong Mil. Paniwalang-paniwala nga po ako sa mga pinagsasabi niya eh. Yun naman pala, hindi totoo yung mga sinabi niya. Sa isang kubo ako dinala ng mga magulang ko noon. Tila hindi na rin ako sinundan pa ng mga aswang. Ayon pa sa nanay ko, hahabulin pa rin ako ng mga nilalang na yon. Mamayang gabi daw. Dahil sa gabing yon ay kabilugan ng buwan. Pero habang mataas pa ang araw, sinulit ko talaga ang pagkakataong kasama ko sila. Pero naiisip ko pa rin si Kael. Doon ko napatunayan na hindi pala talaga traidor si Lola Merla. Si Manong Mil talaga ang tunay na traidor. Ayon sa kanila, nabihag lang naman daw sila noon dahil kakapanganak lang kay Aida nang atakihin sila. Si tatay lang ang humarap at mahina na rin si Lola. Gusto raw talaga akong kunin noon ng tatay ko para sumunod sa hanay niya. At yun lang ang medyo hindi ko matanggap sa pagkatao ko. Hindi kasi ako anak ni Tatay Norman. Anak daw po talaga ako ni Manong Mil dahil sa pangsasamantala niya noon kay Nanay Marina. Pero syempre para sa akin, sila pa rin ang mga magulang ko. Pero 4:00 ng hapon, tinawag naman ako ng nanay ko. Aida anak, meron kang bisita. Bisita po? Kakarating ko lang po dito ah. Bisita po agad? Aida? Diyos ko, maraming salamat at buhay ka. Kael? Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Lumapit ako kay Lola Merla. Binalikan ko siya doon sa barangay. Sakto, nakita ko siya doon. Kaya humingi ako ng tulong sa kanya. At mabuti na lang nandito ka.
Akala ko kasi hindi na kita makikita ulit eh. Hindi mo alam kung gaano ako natakot nang makuha ka ng hayop na yun. Nakatakas ako. Buti na nga lang, pinagkatiwala nila ako kay Shane eh. Ang tanga-tanga talaga nun, nakapuslit ako. Si Shane? Nandun? Kasabot siya ng hayop na yun? Oo, kaso masyado siyang kampante kaya ayun, naisahan ko siya. Nga pala Kael, si Tatay Norman tapos si Nanay Marina. Sabi ko sa'yo, di ba, buhay pa sila? At pasensya na, Iha, kung sinabi kong patay na sila. Kailangan ko kasing gawin yon para mapanatili kang ligtas. Opo, naiintindihan ko na po, Lola. At saka magandang hapon po sa inyo, Aling Marina, tsaka Mang Norman. Ay nako, magnanay at tatay ka na lang ha. Total naman nobyo ka na yata nitong anak ko. Oh, naku, hindi ho. Wala pa po kasi kaming pinag-uusapan tungkol dyan eh. Habay, wala pa ba? Akala ko magnobyo na kayo. Hindi pa ho eh. Medyo mahirap pong suyuin yan si Aida. Kapag po kasi usapan panliligaw na, parang kumakausap lang po ko sa hangin. Nakukunwaring hindi ba ako naririnig? Ganun ba? Huwag ka na magtaka dahil kaugali siya ng nanay niya. Pero ngayon, dahil nakatakas si Aida sa mga aswang, abangan natin yung pagsugod nila dito. Sigurado akong babalikan nila si Aida. Tulad nga ng sinabi ni Tatay Norman pagsapit ng gabi, handa na kami. Lumusob ang lahi ng mga aswang sa kinaroroonan namin. Si Tatay noon ang humarap sa kanila, pati si Lola, at naging palaban na rin si Kael, habang si Nanay ay nasa loob ng kubo at nag-oorasyon. Walang iya ka, Marina! Ibalik mo sa akin yung anak ko! Wala kaming anak na dapat ibalik sa'yo, Mil! Hindi mo makukuha si Aida dito sa amin! Ganun ah! Sige mga kasama! Huwag natin palampasin ang pagkakataong ito! Patayin silang lahat! Aida! Anak! Bantayan mo ang nanay mo! Kami na bahala dito! Umatake ang mga aswang noon at nagpalit na rin sila ng anyo. Nag-aalala ako dahil pati si Kael na walang kaalam-alam sa pakikipaglaban, haharap sa kanila. Ilang beses siyang nakalimot noon, ngunit gamit ang balaraw na hawak niya, buong tapang siyang lumaban. Mag-ingat ka, Kael! Masyado silang mabilis, lalo na't marami silang kamay. Basta ang tusok ng balaraw, sa tiyan lang, nandun ang mga sisiw nila sa katawan. Halos mamatay-matay noon ang mga sulo sa paligid. Ang iba naman, natumba na dahil sa mga atake. Kung hindi lang nanghihina ang mga aswang sa kumakalat na amoy ng kamangyan, isa lang sa kanila ay sapat na para tapusin kami. Mabuti na lang at nagagawa ni Nanay pahinain sila dahil sa dasal at amoy na pinapakalat niya. Unang lumusob ang 5 aswang. Nang manghina ang mga ito dahil sa amoy, dumating pa ang 2. Hindi na pinapalagpas nila Kael, Lola Merla at Tatay Norman ang mga nanghihina at agad nila itong tinatapos. Teka! Anong nangyayari? Bakit ako bumabalik sa pagiging tao? Hindi maaari ito! Bumalik na ang kakainan mo, Marina! Hindi pwede ito! Masyado ka naging kampante, Mil. Hindi mo kami kaya kontrolin habang buhay. Ang babaylan ay mananatiling babaylan. At kahit sino pa po sa Pilato ang kinapitan nyo para patulugin ang mga gabay namin, magigising at magiging gabay pa rin sila. At ngayong gising na sila, heto na talaga ang pagtutuos natin, hayop ka! Nagsimula ring magdasal noon si Tatay. At naging dahilan yon ng lalo pang paghina ng mga aswang. Bumalik sa pagiging tao si Manong Mil at hirap na siyang huminga sa kapal ng usok sa paligid. Ang iba rin ay halos hindi na makahinga at agad inaabutan ni Kael kapag ganon. Hayop ka, matanda ka! Tama lang nga hindi ako nagtiwala sa'yo! Akala mo hindi ko matutuklasan na niloko mo kami ni Aida? Ang dapat talaga sa'yo, binubura sa mundo! Sandali na! Oo na! Hindi ko na ibipilit! Sa inyo na si Aida! Gusto ko na lang mabuhay! Parang awa niyo na pagbigyan niyo na ako! Hindi niyo na to! Nahihirapan na ako huminga!
Huwag nyo nang bigyan ng isa pang pagkakataon yan! Patayin nyo na agad! Isa siyang mapagpanggap! Talagang tinapos ni Tatay Norman at Kael ang aswang na yun noon. Huminto si Nanay sa pag-oorasyon nang masiguro niyang naapektuhan na ang lahat. Nandoon si Shane at hirap na hirap sa kalagayan niya ngayon. Shane, hindi ko inakala na makikita kita na ganyan. Isa ka rin palang halimaw. Kael, patawarin mo ako. Sumunod lang naman talaga ako sa kanila eh. Hindi ko talaga ito ginusto. Tulungan mo ako, Kael. Hindi ako makahinga. Parang awa mo na. Ginusto mo yan kaya tiisin mo. At mamamatay ka na kinamumuyan kita dahil sa ginawa mo kay Aida. Akala mo kung sino ka makainsulto. Pero higit pa siyang matimbang sa'yo. Walang-wala ka sa kanya. Dahil unang-una, isa kang aswang! Kael, tulungan mo ako. Magpahinga ka na, Shane. Yan yung kailangan mo ngayon. Kael, ang dami mong sugat. Diyos ko, kailangan na natin gamutin yan. Ayos lang ako, mahal. Ha? Ano mo ikaw? Kahit kailan ka talaga, ang corny-corny mo. Munti ka na ngang mahimay-himay ng mga aswang na yun. Nakukuha mo pang magaganyan? Sa kabila ng mga sakit na iniinda niya, natawa na lang din siya sa sinabi ko. Ako naman napagala ang paningin ko sa paligid. Isa-isa kong tinapunan ng tingin ang mga walang saplot na katawang tao ng mga aswang. Kabado ako dahil para kaming naging kriminal sa dami ng patay. Pero nang makita ko si Tatay na inaalalayan si Lola Merla at kahit si Lola ay sugatan din, lumapit kami ni Kael sa kanila. Tay, ang dami niyo pong sugat at ganun rin po kayo, Lola. Ayos lang mo ba kayo? Norman? Merla? Ayos lang ba kayo? Iyo, Aida anak, nasaktan ka ba? Iyo, marami ka rin sugat. Tara na sa loob at gamutin na lang natin yung mga yan. Dahil natapos na ang problema ng pamilya namin sa mga aswang, malaya nang namuhay noon ang mga magulang ko at nagpatuloy sa pagbababaylan. Ako naman, nabigyan ng pagkakataon na sarili kong kasiyahan ang atupagin. Sa kabila ng kapansanan ko, hindi ko akalain na may isang Kael palang kayang magtiis at maghintay sa akin. Talagang hindi niya ako sinukuan. Kaya pagdating sa pag-ibig, alam kong totoo ang nararamdaman niya sa akin. At ako, pinagbigyan ko na rin ang nararamdaman ko sa kanya. Makalipas naman ng 2 taon, binisita namin ang simbahan kung saan nagseserbisyo si Father Saturno, pati na rin si Sister Gemma. Humingi kami ng pasensya sa kanila sa pag-alis namin noon. Masaya naming ibinalita na nakita ko na ang mga magulang ko. Kung ganun, masaya ako para sa'yo, Aida. Talaga mahal ka talaga ng Diyos. Binigyan niya yung inaasam-asam mo. Hinamak mo yung lahat para makumpleto yung pamilya mo. At mukhang madadagdagan pa, oh. Kayong dalawa ba'y kasal na? Ito naman si Father, oh. Hindi pa, ho. Ngayon pa lang namin kayo nakausap, eh. At saka, gusto po kasi namin kayo po yung magkasal sa amin, Father. Inaayos lang po namin yung kailangang ayusin. Isa na po dun yung lugar kasi nandito po kayo eh. Tapos kami po nasa probinsya. Si Father Saturno nga ang nagkasal sa amin. Mapagbigyan lang ang kagustuhan namin siya ang magkakasal sa amin. Wala kaming sapat na budget para gawin ang gusto naming kasal. Pero ang importante, meron kaming basbas ng pinakamamahal naming pare na kasama namin mula pagkabata. Sa ngayon po, Miss Clark, ay nasa probinsya na kami namumuhay ni Kael. Meron na kaming isang anak at nag-aaral pa lang siya sa grade 3. Sa panahon ngayon ay wala na si Lola Merla at matanda na rin ang mga magulang ko. Pero patuloy pa rin sa serbisyo nila sa mga tao. Sa lugar namin, Surwana at Surwano ang tawag sa kanila. Pero syempre, albularyo at albularya sila sa Tagalog. Pero ang gawain nila ay gawaing pambabaylan.
Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clar at Sir Jay. Maraming salamat po sa pag-ere nito.